Magandang araw mga classmates. Sa isang klase natin, pinag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit nahihirapan ang isang kumpanya, lalong-lalo na sa mga financing company. At dito ay may mga puntos tayong ibinigay para na sa ganun ay maiwasan natin ito. Hindi lang sa mga may pautangan, kundi sa lahat ng kumpanya na aakma ito. At dito naman sa klase natin ngayon mga classmates, ang pag-uusapan natin ay kung ano ba ang mga klase ng empleyado na dapat mong alisin sa negosyo mo o sa kumpanya mo. Mahirap kasi na hindi ka na nga magkandatuto sa pagmamanage mo sa iyong negosyo dahil kabi-kabila ang sinusolve mong problema, makikisabay pa ang mga empleyado mo. Normal lang naman mga classmates na maka-encounter tayo ng problema sa negosyo natin at ito ay talagang dapat natin isolve kung gusto natin magtagumpay. Kaya alam mga classmates, hindi normal na may mga empleyado tayong pasaway at wala na nga silang naitutulong sa atin ay nakakabigat pa sila sa operation natin sa ating opisina. Maganda na mapag-aralan natin ang mga bagay na ito mga classmates at kung sa tingin mo ay may mga empleyado kang ganito sa iyong kumpanya, mas maganda pa classmate na i-endo mo na sila o i-end of contract para mawalan ka ng sakit ng ulo. Maaaring hindi natin matalakay lahat dito sa ating klase ang mga ugali o mga dapat alisin na empleyado. Pero at least magkakaroon tayo ng idea pagdating dito. At ang una na nga mga classmates na dapat mong alisin na empleyado ay yung mga hindi marunong sumunod sa policy o sa batas ng ating opisina. Isa na nga dito mga classmates ay yung hindi pa naman break time ay kain na lang ng kain at nakakahawa pa sa ibang nagtatrabaho. O kaya naman ay kung hindi late, palagi namang absent. Maaaring may mga empleyado na magaling talaga sa trabaho at mataas ang output. Kaya lang hindi talaga may iwasan na madalas ay late. Sa ganitong sitwasyon mga classmates, maglagay ka na lang ng penalty para mabalansin mo o magkaroon ng parusa ang mga lates. Magiging patas din ito sa mga maaagang pumapasok at nagsisikap na gumising ng maaga para sa kanyang trabaho. Ang ikalawa naman mga classmates na kailangan mong alisin sa kumpanya mo ay yung mga mandaraya o magulang pagdating sa pera. Sino-sino ba to? Sa tingin ko mga classmates, hindi sila yung mga nasa accounting or finance department, kundi sila yung mga nandaraya pagdating sa overtime. Yung tipong wala naman dapat ipag-overtime ay mag-overtime para kumita. Kaya nga kung mapapansin nyo mga classmates, ang ibang opisina o kumpanya ay TY o walang bayad ang overtime dahil alam naman nila na hindi naman kailangan ng overtime para matapos ang ibinibigay nilang trabaho. Pwede mo naman din ito i-justify classmate, basta hanapan mo lang siya ng report kung bakit kailangan pa i-overtime ng trabaho. Baka naman kasi kailangan talaga ito at unfair naman kung hindi mo ibibigay. Ang ikatlo naman mga classmates ay nagnanakaw ng resources ng opisina. Anong resources ba tinutukoy natin dito? Nakakita na ba kayo mga classmates ng empleyado na nag-uwi ng mga gamit galing sa opisina? Yung nauubos na lang ang mga ballpens o mga papel na kailangan para sa opisina o kaya naman ay nagkakaroon ng expenses sa opisina na hindi naman kailangan. Kung sakali na may bibili ng mga empleyado mo na gamit sa opisina, maganda na monitor mo ito at malaman mo talaga kung ano ba ang mga dapat bilhin. Mahirap kasi nabili na lang sila ng bili at request na lang ng request sa'yo ng petty cash gayong hindi naman kailangan. Kapag kasi pinagsama-sama mo ang mga maliliit na bagay ay malaki ang epekto sa loob ng isang taon. Ang ika-apat o huling empleyado na kailangan mo nang alisin ay yung mga hindi nag-i-improve at palaging tinatamad. Sino-sino ba sila mga classmates? Well, sila lang naman yung mga nakatingin palagi sa orasan at naghihintay ng uwian. Sila din yung mga klase ng empleyado na kung ano ang ibigay mo sa kanila ay yun mga gagawin at hindi nag-i-improve. Okay lang naman talaga na kung ano lang ang trabaho mo, ayun lang ang gagawin mo. Kaya lang mga classmates, maganda na maging proactive tayo. Kailangan sa mga ginagawa natin ay isipin din natin ang magiging resulta nito at hindi yung basta gawa ka na lang ng gawa at iniisip mo na bahala na ang kumpanya kung mali ito dahil galing naman ito sa kanila. Mali ang ganun mga classmates at kung nakitaan mo ng mali ang ipinapagawa sa'yo, mas maganda na gumawa ka ng report at ipaliwanag ito sa management o sa boss mo para nga sa ganun ay maunawaan niya. Sa ganitong paraan, makakapagtanim ka ng magandang opportunity sa kumpanya mo at kapag nagkaroon ng promotion, siguradong ikaw agad ang maiisip nila. Ayos? Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para kayo ay masenso at makapagtayo na din kayo ng sarili nyong negosyo. Magkakaiba man kasi tayo ng gusto sa buhay ay pare-pareho naman tayong gustong masenso at ang kailangan lang natin gawin ay magtulungan. At bago tayo mag-iwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin.
Ang layunin natin dito ay para umunlad tayo at maabot ang pangarap ng bawat isa. Stay tuned lang kayo mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.